May 27, 2023, huling araw na nakita ng lahat si Julia Tramontano na buhay. 7 buwang buntis, matapang, nagniningning at tapos na sa mga kasinungalingan. Umaga ng araw na yun ay nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Andrea, ang isa pang girlfriend ng kanyang kinakasama at ama ng kanyang ipinagbubuntis. Sila ay umupo ng magkaharap at gulat na gulat nung nalaman ang pagtataksil at panlilinlang sa kanila ni Alessandro Impagnatilio. Pagkatapos ng tagpong yon ay nagkaayos at nawala ang rivalry. Hindi sila magkaaway dahil pareho silang mga biktima. Pero para kay Julia, tama na at tapos na siya. Determinado na siya na iwanan si Alessandro. Pagkatapos ng tagpong yon ay sinabi niya sa kanyang ina at kapatid na babaeng desisyon, pati na rin kay Alessandro. Hindi na siya takot na kumprontahin ang nobyo. Noong gabing ding yon ay nag-impake na si Julia at sinabi kay Alessandro na siya ay alis papuntang Naples. Sinabi pa niya kay Alessandro na ayaw na niya itong makita at tapos na siya sa paglalaro sa kanya ng nobyo. Tahimik lamang si Alessandro nakatayo habang pinapanood si Julia na nag-iimpake at ka-text ang pamilya. Tinitignan lamang niya ang babae na kalmado, determinado at babae hindi natakot sa kanya. Pero yun pala ang dumudurog kay Alessandro. Para sa isang lalaki na malignant narcissist gaya ng paglalarawan ng forensic psychologist, ang kalayaan ni Julia ay malaking insulto para kay Alessandro. Ang pagkontrol ang tanging meron siya at kapag nawala yun, doon na lalabas ang galit. Nang walang ano-ano ay bigla na lamang sinigawan ni Alessandro si Julia, ngunit hindi niya ito pinapansin. Nagsimula na rin siyang paratangan si Julia, ngunit nanatiling tahimik pa rin ito. Noong hindi na naging pabor sa kanyang pananahimik ni Julia, kumuha na siya ng kutsilyo sa kusina at sinaksak ang babae ng 37 beses. Wala nangyaring pakikibaka, walang habulan, kundi isang malaking pagsabog ng karahasan ang nangyari. Sì, ma i vicini in realtà lo dicono che hanno avuto percezione di carne bruciata. Nakikita ni Alessandro si Julia hindi bilang partner, hindi bilang ina ng kanyang magiging anak, kundi isang hadlang. Hadlang sa kanyang kalayaan, sa kanyang mga kasinungalingan at sa buhay na gusto niya. Buhay na puno ng pang-aakit, manipulasyon at buhay na walang kahihinatnan. Hindi lamang niya pinatay si Julia, sinunog pa niya ito. Binuhusan niya ng alkohol ang katawan, hinila papasok ng banyo at sinindihan ng posporo. Nag-report ang mga kapitbahay na nakaamoy sila ng nasusunog na laman pero hindi nila ma-imagine kung ano yon. Kasunod nun ay nilinis ni Alessandro ang apartment. Inilipat ang katawan at gumawa ng kwento para hindi mahalata na patay na si Julia. Nag-send pa siya ng text messages sa pamilya ni Julia at nang kunwaring si Julia ang nagte-text na kailangan muna niya ng space. Siya pa mismo tumawag sa mga pulis para i-report na missing si Julia ilang oras lamang matapos niya itong mapatay. Pero hindi alam ni Alessandro na nasabi na pala ni Julia ang lahat sa kanyang pamilya. Simula sa paghaharap, pagtataksil at ang desisyon niya na umalis. Ang desisyon ni Julia na iwanan si Alessandro para maging malaya ay ang siya naging rason kung bakit siya pinatay. Si Julia ang babae may maraming pangarap sa buhay. Kinabukasan na inukit niya sa kanyang isipan at puso. Siya ay isang anak, kapatid at isang professional at isang soon-to-be mother. Siya ay ipinanganak noong May 2, 1994 sa Naples, syudad sa Italy. Lumaki siya sa mapagmahal at malapit sa isa't isa na pamilya. Siya ang panganay sa magkakapatid. Siya ay napakaresponsable at matapang pagdating sa pagprotekta sa kanyang mga kapatid. Bata pa lang si Julia ay nakitaan na siya ng kanyang mga magulang ng katangian ng isang mabuting ina. Hilig niya ang real estate at architecture. Pero hindi lamang gusto ni Julia na magkaroon ng trabaho. Gusto din niya na makabuo ng isang bagay. Gusto niya ng space, sariling buhay. Isang bagay na gusto niyang hulmahin gamit ang sarili niyang mga kamay. Kaya naman sa kanyang mid-20s gumawa siya ng isang matapang na desisyon. Yun ay ang pag-alis sa kanyang hometown at lumipat sa Milan. Pero mabilis na naka-adjust si Julia at nagtrabaho siya bilang real estate agent. Hinusaya niya ang pagtatrabaho at nakuha niya ang tiwala ng mga kliyente. Nakagawa din siya ng sarili niyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang sipag at tiyaga. Ngunit may gusto pa si Julia.
Hindi pera kundi pagmamahal at magkaroon ng sarili niyang pamilya. Pangarap niya na magkaroon ng sariling anak. Katunayan gusto niya ang lahat ng bagay, maging masaya at magkaroon ng partner. Nung nakilala niya si Alessandro, doon na niya naisip na baka ito ng pagkakataon na matutupad niya ang mga gusto niya sa kanyang buhay. Mukhang mabait si Alessandro at masipag, at sinasabi nito sa kanya ang lahat ng mga tamang bagay na kanyang pinaniniwalaan. Nung nalaman ni Julia na siya'y buntis, hindi siya natakot. Katunayan ay sobra pa siyang masaya. Kung may takot man siya, ay hindi yun para sa kanyang sarili. Alam niya na may kakayanan siya na palakihin ang kanyang anak na mag-isa. Kaya nung nalaman niya ang nangyari ay hindi siya nagmakaawa o nakiusap. Lakas loob niya itong hinarap at nagdesisyon. Yun ang kinakatakutan ng mga lalaking katulad ni Alessandro. Hindi ang mga babaeng umiiyak, kundi ang mga babaeng kayang umalis at tumalikod. Plano ni Julia na bumalik sa Naples pagkatapos niya manganak. Gusto niya magsimulang muli, pero sa mga oras na yon, kasama na ang kanyang pamilya. Pero ang buhay na yon ay ninakaw sa kanya. Ninakaw ng lalaki na nakikita lamang siya bilang salamin para sa kanyang ego. Pinatay si Julia dahil tumanggi siya na magpa-abort. Ayaw ni Alessandro na magkaroon ng anak. Ayaw niya na magkaroon ng responsibilidad. Hindi rin niya gusto si Julia. Yun ay dahil lamang sa kanyang ilusyon na may nakokontrol siya. Nung nagdesisyon si Julia na ituloy ang pagbubuntis, doon na nag-iba ang ihip ng hangin. Para kay Alessandro ang pagbubuntis ni Julia isang problema. Maaari naman sana siyang umalis o iwanan si Julia dahil alam naman niya at nilinaw sa kanya ni Julia na kaya niyang palakihin ang bata na mag-isa. Pero hindi sapat yon kay Alessandro. Kailangan niyang manalo, kailangan niyang parusahan si Julia sa pagpili ng isang bagay at paggawa ng bagay na ayaw niya. Habang nagsasaliksik ang mga pulis, may mga bagay pa sila na nalaman. Hindi lamang nawala ng kontrol si Alessandro, kundi maingat niya plinano ang lahat. Mula sa paglason kay Julia, pagkakaroon ng ibang babae, pagpeke ng DNA test at ang pag-stage niya ng pagkawala nito. Hindi ito crime of passion, ito ay isang blueprint ng isang mapanirang narcissistic. Sa unang tingin, si Alessandro ay parang ang pantasya ng bawat babae. Maganda manamit, may tiwala sa sarili, magaling makipag-usap at magaling makisama. Nagkakilala sina Julia sa lugar kung saan nagtatrabaho si Alessandro. Siya nagtatrabaho sa isang bar ng isang luxury hotel. Sa mga oras na yon ay nakapag-close deal sa real estate si Julia. Kinaisipan niyang pumunta sa bar kasamang mga kaibigan para mag-celebrate. Naglandian sila ng buong gabi at doon na nagsimula ang lahat. Nadala si Julia sa mga matatamis na salita at manggandang ngiti ni Alessandro. Ang hindi niya alam na sa likod ng mga ngiting yon ay isang lalaki na walang awa at walang konsensya. Si Alessandro ang lalaki na hindi bumubuo ng buhay kundi kasinungalingan. Doon niya nakilala si Andrea, isang mas batang babae na nagtatrabaho din sa hotel. Sinabi niya kay Andrea na siya ay single at mag-isa lang sa buhay. Paulit-ulit pa niyang sinabi sa babae na siya ang babae na para sa kanya. Pero ang katotohanan ay magkasama pa sila ni Julia sa isang bahay. Magkatabi sila sa kama kada gabi at hinaharap at kinakausap si Julia ng puno ng kasinungalingan habang dala-dala ni Julia ang kanilang anak. Hindi niya lubos sa kalain na mahuhuli siya. Noong nag-umpisa nang magduda si Julia at magtanong tungkol sa bago niyang babae, puro na naman kasinungalingan ang sinasabi ni Alessandro. At nung nalaman din ni Andrea ang tungkol kay Julia, nagpakita pa ng peking DNA test result si Alessandro para patunayan na hindi siya ang ama na ipinagbubuntis ni Julia. Para sa lalaking tulad ni Alessandro, kasangkapan lamang ang mga babae para lamang sa kanyang ego. Ilang buwan nang nabubuhay si Alessandro na dalawa ang babaeng niloloko. Isang araw ay aksidenteng nakita ni Andrea ang litrato ni Alessandro kasama si Julia sa mismong cellphone nito. Hindi kaagad nag-react si Andrea. Inobserbahan muna niya si Alessandro. Nanguha din siya ng mga impormasyon at nung nagsimula na siya magtanong, doon na sinabi ni Alessandro na obses sa kanya si Julia at ayaw siyang pakawalan. Nagpapanggap din daw ito na buntis para mamanipula siya. Doon na siya napakita ng peking DNA test para mapatunayan na hindi sa kanya ang bata. Pero iba pa rin ang pakiramdam ni Andrea. Isang gabi habang magkasama silang natutulog, kinuha niya ang cellphone ni Alessandro at tinawagan si Julia. Sumagot si Julia at sa puntong yon ay nagbago ang lahat. Ang pag-uusap ay maikli lamang at kalmado. Nagkasundo sila na magkita ng personal sa kasunod na araw.
Doon nila nalaman ang lahat ng kasinungalingan sa kanila ni Alessandro. Pinakita din ni Andrea ang peking DNA test result kay Julia. Ayon kay Andrea, sinabi sa kanya ni Alessandro na matagal na silang hiwalay. Pero nilinaw ni Julia na magkasama pa sila sa isang bahay at magkakaroon na sila ng baby. Pagkatapos sila mag-usap ay nagkaroon sila ng kalinawan. At habang lumilipas ang minuto, doon nila napagtanto na pareho silang biktima. Mahigit 1 oras sila nag-usap at sa huli nagdesisyon si Julia na ayaw na niya. Gusto niyang kumprontahin si Alessandro, aalis at palalakihin niya ang bata ng mag-isa. Umuwi siya at yun na nga ang kanyang ginawa. Sinabi niya kay Alessandro na alam na niya ang lahat at nakausap na niya si Andrea at gusto na niyang burahin ito sa kanyang buhay ng tuluyan. Kasunod noon ay nag-message si Julia sa kanyang ina at kapatid na babae. Pinaliwanag niya ang tungkol sa paghihiwalay. Sinabi niya na babalik na siya sa Naples sa susunod na mga araw dahil may aayusin lang siya ng mga bagay-bagay. Sa mga oras na napagtagpi-tagpi na ng mga pulis ang timeline ay huli na ang lahat. Kalaunan ay nag-testify sa korte si Andrea at sinabing lahat ng kasinungalingan. Lahat ng mga peking dokumento at ang lahat ng mga mensahe na puno ng manipulasyon. Hindi lamang niya isiniwalat ang katotohanan, muntik na sana siyang makaligtas ng buhay. Katunayan, bago pa mangyaring pagpatay, nung nalaman ni Alessandro na ayaw magpa-abort ni Julia, hindi na siya tumigil sa kakasearch sa online ng mga bagay na pwedeng makapanakit kay Julia na hindi siya mahuhuli. Nag-search siya tungkol sa cyanide, resin at plant-based toxins. Pero alinman dito ay delikadong makakuha o mag-iiwan ng chemical traces sa katawan. At doon na niya nakita ang rodenticide, isang lason para sa daga. Ito ay legal at madaling makabili at mabagal ang epekto na maaaring mapagkamalan lamang na komplikasyon sa pagbubuntis. Binasa niya ang mga sintomas gaya na lamang ng fatigue, pagkahilo, sakit sa tiyan na may uugnay sa gestation, lalo na sa 3rd trimester. Sa kanyang isip, yun na ang perpektong krimen. Kaya unang bahagi ng 2023, paunti-unti na niyang hinahalo ang lason sa pagkain at inumin ni Julia. Pakonti-konti lamang ang kanyang nilalagay. Sapat lang para manghina si Julia at gumana nga. Doon na nakakaramdam si Julia ng pagkahilo, cramps ng tiyan at pagsusuka, pero binaliwala lamang niya yon. Ang buong akala niya ay parte lang yon ng pagbubuntis. Pero lumalaban ang katawan ni Julia. Malakas ang kanyang katawan at ang kanyang baby. Nagtagal ang mga sintomas pero hindi yun umabot sa gustong mangyari ni Alessandro. Kaya naman siya ay nabigo at naging desperado. Nag-search ulit siya at naghanap ng mga paraan para maging mas epektibo ang lason. Pero ganun pa man ay hindi pa rin nagtagumpay si Alessandro. Kinakaisip na siya ng mas marahas na paraan. Kinumpirma ng mga psychologist na si Alessandro ay nagpapakita ng senyales ng malignant narcissist. Ayaw niyang tumanggap ng rejection. Obsessed din siya sa pagkontrol at walang simpatya. Pagkatapos niyang sunugin ang katawan ni Julia sa banyo at habang umaapoy pa ang katawan ni Julia, ay kumuha siya ng mga basahan at bleach at nagsimulang linisin ang kanilang apartment. Hinugasan din niya sa lababo ang kutsilyo na puno ng dugo na siyang ginamit niya sa pagsaksak kay Julia. Kasunod noon ay nag-send siya ng message sa pamilya ni Julia. Noong May 30, 2023 sa pagitan ng 8:30 at alas 9 ng umaga, lumabas siya para bumili ng isang metal cart. Ipinasok niya sa sakong na iwang parte ng katawan ni Julia, dinala sa garahe at ipinasok sa trunk ng kanyang sasakyan. Dahil sa pagmamadali at nagpanik na sa Alessandro, di niya napansin ang mga tulo ng dugo sa hallway, sa mga hagdan at sa kanyang sasakyan. Sinubukan pa niya ulit na sunugin ng pangalawang beses ang katawan gamit ang gasolina. Noong dinala na sa kustodiya ng mga pulis si Alessandro at iniharap sa kanya ang lahat ng mga ebidensyang nakuha, wala na siyang magawa pa kundi ang umamin. Pero ayon sa kanya, wala siyang ideya kung ano ang kanyang ginawa. Umiyak pa siya at sinabing hindi niya alam kung ano ang mga bagay na maaaring sumapi sa kanya para patayin si Julia. Pero hindi naniniwala ang mga detectives sa kanyang mga sinasabi. June 1, 2023 natagpuan ang katawan ni Julia sa isang liblib na lugar malapit sa Sinago. Kalahati ng kanyang katawan ay sunog at iniwan lamang siya na parang basura. Sa loob ng kanyang katawan ay ang 7 buwan niyang anak na lalaki na si Tiago. Isang grupo ng mga coroner, entomologists at toxicologists ang nagsagawa ng autopsy.
Kinumpirma nila ang kinakatakutan ng mga investigador. Si Julia ay nilason bago pa siya sinaksak. Kaagad na nag-react ang publiko. Ilang taon na nagdadalamhati ang Italy simula nung pumutok ang kaso ng femicide. Libo-libong katao ang nagmarcha na nakasuot ng pulang sapatos. May hawak na puting balloons habang sinisigaw ang pangalan ni Giulia at Tiago. Abbiamo attraversato in corteo questa città con un silenzio che ha detto più di 1000 parole. Sa kada paglilitis ay hindi maaalis ang sakit na nararamdaman ng pamilya ni Giulia, galit at pagdadalamhati. Capitato a noi è qualcosa di disumano, puoi pensare di tutto, ma che una figlia. Sa korte ay pinakita ni Alessandro na sobra siyang nagsisisi sa kanyang ginawa. Kahit gano'n ang kanyang ginawa ay hindi naman siya iniwan ng kanyang ina at lagi ito nasa kanyang tabi. Doon siya nakaupo malapit sa kung saan nakakulong ang kanyang anak. Pinipigilan siya ng mga pulis pero wala siyang pakialam. Noong June 28, 2023, si Alessandro ay opisyal ng kinasuhan ng aggravated premeditated murder na may karagdagang kaso na may kaugnay sa pagsira ng ebidensya, poisoning at ang psychological na tiniis ni Giulia. Noong November 25, 2024, siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa Corte di Assisi at 3 buwan na daytime isolation. Dagdag pa doon ang monetary compensation na 200,000 euro o halos 13.2 million sa peso para sa parehong ina at ama ni Giulia at 150,000 euro o kulang-kulang 9.9 million sa kada kapatid ni Giulia. Pero nilinaw ng kanyang pamilya na hindi yun ang gusto nilang hustisya dahil isa lamang yung proseso. Dahil para sa kanila ang totoong hustisya ay ang makitang buhay sana si Giulia na karga-karga ang kanyang anak. Shout out kina V-World Cyprus at Lorna Male ng Europe. Maraming salamat sa walang sawang panonood. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!